Kuya Darwin, habulin mo ako! Bilisan mo! Taya ka na naman eh! Teka lang, Lenlen, ang bilis mo naman tumakbo ngayon. Ay, kuya! Hala! Nanay! Si kuya natumba! Diyos ko, Darwin, anak, okay ka lang ba? Saan ang masakit sa'yo? Aray ko po, ang sakit ng tuhod ko, nanay. Pero okay lang po ako. Kaya ko pong tumayo. Dahan-dahan lang, anak. Teka, tutulungan na kita, ha? Pangilang beses mo na itong natumba ngayong linggong ito, ah. May masakit ba sa mga binti mo? Opo, nanay. Minsan po kasi, bigla na lang nangangatog ang mga tuhod ko kapag naglalakad ako. Parang nawawalan po ako ng lakas. Nanay, hindi naman po nadapa si kuya sa laruan eh. Bigla na lang po talaga siya natumba mag-isa habang naglalakad. Ha, ganun ba? Halika nga rito, Darwin. Umupo ka muna rito sa papag. Hihilutin ko muna ang mga binti mo. Pasensya na po, nanay. Naabala ko pa po kayo sa paglalaban nyo. Ano ka ba? Huwag mo nga isipin yan. Ang inaalala ko lang, baka kung ano na itong nararamdaman mo eh. Parang nitong mga nakaraang araw, napapansin kong nahihirapan ka na rin umakyat sa hagdan natin. Opo, medyo mabigat po talaga sa pakiramdam. Pero huwag po kayong mag-alala, nanay. Malakas naman po ako eh. Lalaban po ako. Hindi po ako susuko para makatulong sa inyo ni tatay. Panginoon, gabihan niyo po ang anak ko. Huwag niyo po sanang hayaang magkaroon siya ng malubhang karamdaman. Jimenez, dahan-dahan naman sa pagtulak ng wheelchair ni Darwin. Baka mayanig ang mga binti niya, masakit pa naman daw. Maingat naman ako, Erlinda. Mas inaalala ko kung anong sasabihin ng doktor. Kanina pa tayo rito sa hallway eh. Kinakabahan na ako. Ako nga rin eh. Ang tagal nilang sinuri si Darwin sa loob ng emergency room kanina. Sana naman simpleng pilay lang to. Oh, ayan na yung doktor, Erlinda. Patatagin mo yung loob mo, ha? Nanay Erlinda, Tatay Jimenez, nakuha ko ng resulta ng mga test at biopsy na ginawa natin kay Darwin. Maupo muna kayo para may paliwanag ko ng maayos. Salamat po, Dok. Kanina pa po kami hindi mapakali ng asawa ko eh. Ano po ba talagang dahilan kung bakit madalas matumba yung anak ko? Batay sa pagsusuri, mayroon si Darwin na tinatawag nating Duchenne Muscular Dystrophy. Isang uri ito ng malubhang sakit kung saan unti-unting nalalagas o nangihina ang mga kalamnan o muscle sa katawan niya. Teka po, Dok. Hindi ko po maintindihan. Ibig niyo pong sabihin, hindi lang po ito simpleng pilay o kakulangan sa bitamina? Hindi po, Nanay. Ang sakit na ito, genetic at progresibo. Ibig sabihin, habang lumalaki si Darwin, mas lalong hihina ang kanyang katawan. Darating ang panahon na tuluyan na siyang hindi makakalakad at kakailanganin na niyang umupo na lang sa wheelchair habang buhay. Ano po? Bakit sa anak pa natin? Diyos ko naman. Napakabata pa ni Darwin para magdusa ng ganyan. Dok, pakiusap. Sabihin niyo kung anong gamot na dapat namin bilhin para gumaling siya. Tatay Jimenez, magpakatatag po kayo. Sa totoo lang, wala pang natutuklasang permanenteng lunas para sa sakit na ito. Ang magagawa lang natin ngayon ay therapy at mga supportive care para hindi biglang bumagsak ang kanyang katawan. Ang sakit-sakit naman ito, Dok. Napakabait na bata ni Darwin. Wala naman tayo pambili ng mga mamahaling therapy na yan, Jimenez. Paano na ang anak natin? Nanay, tatay, huwag na po kayong umiyak. Naririnig ko po kayo rito. Okay lang po ako. Anak, patawarin mo kami.
Hindi alam ni nanay kung paano ka namin mapapagaling sa sakit mo. Huwag na po kayong malungkot, Nanay. Dok, huwag po kayong mag-alala. Malakas po ako. Kung hindi man po ako makakalakad, basta kasama ko po si Jesus at ang pamilya ko, kakayanin ko po. Napakatapang mo namang bata, Darwin. Tama siya. Nanay, tatay, mas kailangan niya ang suporta at pagmamahal niyo ngayon. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Salamat po, Dok. Erlinda, punasan mo na yung mga luha mo. Kung itong batang anak natin ay handang lumaban, mas lalo hindi tayo dapat sumuko bilang mga magulang niya. Opo, tatay. Kaya po nating tatlo ito. Magdasal lang po tayo palagi kay Jesus. Wala na tayong pera, Erlinda. Ubus na. Paano natin bibili ng mga niresetang bitamina at therapeutic milk ni Darwin para sa linggong to? Hindi ko rin alam, Jimenez. Naglalaban naman ako sa mga kapitbahay, pero sapat lang yun sa pangkain natin araw-araw. Kulang na kulang talaga. Wala na ako ibang mahanap na paraan. Bukas ng umaga, isasama ko sina Darwin at Lenlen sa bayan. Ipupwesto ko sila sa bangketa para humingi ng tulong sa mga dumadaan. Ano? Palilimusin mo ang mga anak natin sa kalye? Jimenez, huwag naman! Napakabata pa ni Lenlen at may sakit si Darwin. Mapanganib sa lansangan. Sa tingin mo ba gusto ko to? Masakit din para sa akin bilang ama. Pero ano magagawa ko? Mas maaawa ang mga tao kapag nakita nilang bata at naka-wheelchair ang humihingi ng tulong. Para rin to sa panggamot niya. Nanay, tatay, wag na po kayong mag-away. Narinig ko po kayo mula sa silid. Opo, tatay. Ano po ba gagawin natin sa kalye bukas? Lalaro kami doon? Hindi, Lenlen. Kasi kailangan nating humingi ng tulong sa mga tao para may pampili ng gamot ang Kuya Darwin mo. Sasama ka ba para alagaan ang kuya mo ron? Sige po, tatay. Sama ko. Babantayan ko si kuya para hindi siya mabilad sa araw. Diyos ko, patawarin mo po kami. Patawarin niyo kami ng tatay niyo, mga anak. Okay lang po, Nay. Huwag na po kayong umiyak. Handa po akong tumulong kay tatay sa kalye para po gumaling ako at makabili tayo ng pagkain. Kakayanin po natin to gamit ang tulong ni Jesus. Kuya Darwin, sandali lang ah. Sakit na talagang pa ako eh. Napunit pa tong tsinelas ko. Dulas tuloy ako. Ang bigat mo na pala ngayon. Lenlen, pasensya ka na. Patawarin mo si kuya kung nabibigatan ka sa akin. Ayaw na talagang gumalaw na mga binti ko ngayon eh. Matigas na sila. Pero huwag kang umiyak. Hawakan mo muna ang kamay ko. O diba, mainit pa naman. Nandito lang si kuya. Kuya, bakit ba kasi ganito buhay natin? Bakit ka ba nagkasakit ng ganyan? Sabi ni nanay kanina, wala na naman tayong pera pambili ng kalahating banig ng gamot mo. Galit ba Diyos sa pamilya natin kaya tayo naghihirap ng ganito? Ano ka ba, Lenlen? Huwag mong sabihin yan. Hindi galit sa atin ang Diyos. Alam mo, itong sakit ko, hindi ito sumpa o parusa. Regalo to sa akin ni Jesus. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Ito ang misyon ko sa mundo. Pinili niya ako para
masanin to kasi alam niya na kaya ko. At alam niya na hindi niya ako iiwan. Isa pa, nandyan kayo ni Nanay Erlinda at Tatay Jimenez para alagaan ako kaya maswerte pa rin ako. Kuya, lumalakas na yung ulan. Basang-basa na tayo dito sa gilid ng kalsada. Ay, yung trapal natin may butas pa. Tumutulo na sa ulo mo. Ayos lang ako, Lenlen. Ikalong mo na lang yung sarili mo rito sa gilid ng kariton ko para hindi ka sipunin. Magdasal na lang tayo kay Jesus. Hihinto rin ang ulan na to. Barya na naman. Puro piso yung mga binibigay ng mga tao. Kulang pa to pambili ng bigas natin mamayang gabi, Darwin eh. Tay, ayos lang po. Ang mahalaga po, may nagbigay pa rin sa atin. Salamat pa rin po sa kanila. Paano magiging ayos to? Tingnan mo sarili mo, Darwin, oh. Kanina ka pa nakabilad sa araw. Tapos ngayon umuulan pa ng malakas. Nadudurog ang puso ko na pinapalimos kita rito sa bangketa eh. Tay, wag po kayong mag-isip ng masama. Hindi po ako nahihiya na nandito tayo. Gusto ko pong makatulong sa inyo ni Nanay para may pangkain tayo. Pasensya ka na, anak, ha. Teka, nilalamig ka ba riyan sa loob ng kariton? Medyo po, Tay. Pero kaya ko naman po. Wag po kayong mag-alala sa akin. Alam ko pong pagod na din kayo sa pagtulak sa akin simula kanina. Tay, wag po kayong umiyak. Paano hindi ako maiiyak, Darwin? Ang liit ng kinita natin. Tapos dito pa tayo sa tabi ng saradong tindahan sisilong ngayong gabi. Dapat ka sa maayos na higaan, anak. Hindi sa karitong sakali. Magandang gabi sa inyo. Pasensya na kayo. Nakita ko kayo rito mula sa tapat ng kalsada. Bakit kayo narito sa ulan? Kasama ang bata? Ay, magandang gabi po, Father. Pasensya na po. Nakasilong lang po kami dito sa tapat ng tindahan. Wala po kasi kaming matutuluyan ngayon dahil gipit na gipit po kami. Oh, Diyos ko. Ang bata ay mukhang may karamdaman at nanghihina. Ako si Father Matthew mula sa anak ng TNK Foundation. Ano nangyari sa anak mo, kapatid? May sakit po siya, Father. Hindi na po siya makalakad. Napilitan akong isama siya sa lansangan para makahingi kami ng konting tulong, pangkain at kahit papano panggamot niya. Kapatid, hindi ligtas sa lansangan para sa isang batang may sakit, lalo na sa tulad niya. Mas lalo siyang magkakasakit dito sa lamig ng ulan. Hayaan niyong tulungan ko si Darwin. Sa aming foundation, may kalinga, maayos na higaan at pag-asa para sa kanya. Father, magandang gabi po. Kayo po ba ang anghel na pinadala ni Jesus para sa amin ni Tatay? Magandang gabi rin sa iyo, maliit na kaibigan. Hindi ako anghel. Isa lang akong pare na gustong tumulong sa iyo. Gusto mo bang sumama sa amin para magkaroon ka ng maayos na tahanan at mga bagong kaibigan? Tatay, okay lang po ba sa inyo? Gusto ko pong sumama kay Father para hindi na rin kayo mahirapan sa pagtulak sa akin sa kalsada araw-araw. Father, maraming salamat po. Hulog po kayo ng langit sa amin. Sige po, ipagkakatiwala ko po sa inyong anak ko para sa ikabubuti niya. Walang anuman, kapatid. Halina kayo. Sumama na kayo sa sasakyan ko para makakain kayo ng mainit na hapunan. Simula sa gabing ito, hindi na kayo mag-iisa sa laban na ito. Halika kayo.
Pasok kayo. Nanay Erlinda, Darwin, welcome dito sa center ng Anak TNK Foundation. Ito ang magiging bagong tahanan mo. Maliit na kaibigan. Wow! Ang ganda naman po rito, Father. Ang dami pong mga bata. Tapos, ang lalaki ng mga bintana. Parang hindi po ako makapaniwala. Salamat po ng marami, Father Matthew. Ang linis po pala rito. Kahit masakit sa loob ko na mawalay sa anak ko, alam kong mas ligtas siya rito kaysa sa barong-barong namin sa Pasay. Ay, magandang umaga po, Father. At magandang umaga rin sa inyo, poging bata. Ikaw ba si Darwin? Opo, ako po si Darwin. Magandang umaga rin po, ate. Erlinda, Darwin, siya nga pala si Myra. Siya ang house mother at mag-aalaga sa'yo rito sa loob ng center. Napakabait niyan. Welcome sa pamilya natin, Darwin. Alam mo ba, excited na ang mga ibang bata na makalaro ka. Huwag kang mahihiya sa amin, ha? Dito, marami kang makakasamang bata na katulad mo. Salamat po, Ate Myra. Ang ganda po talaga rito. Parang may mga anghel na nagbabantay. Hindi na po ako natatakot. Darwin, anak, makikinig ka palagi kay Father Matthew at kay Ate Myra, ha? Huwag kang magpapasaway dito. Bibisitahin ka namin ni na Tatay at Lenlen tuwing linggo. Opo, Nanay. Mamimiss ko po kayo ni na Tatay. Pero wag po kayong mag-alala sa akin. Okay lang po ako dito. Ipagdarasal ko po kayo palagi kay Jesus habang wala kayo. Napakabait mo talagang anak. Pangako, magpapakasipag kami ng tatay mo para sa inyo ni Lenlen. Darwin, kanina pa kita pinagmamasdan dito sa kapilya. Nakikita ko na nahihirapan ka na iangat ang mga kamay mo para mag-antanda ng krus. Masakit ba ang katawan mo ngayon? Medyo mabigat po ang pakiramdam ko ngayon, Father. Parang ayaw na pong sumunod na mga kalamnan ko sa akin. Pero okay lang po. Masaya pa rin po ako. Alam mo, Darwin, hanggang ngayon ay nagtataka pa rin ako sa iyo. Halos hindi ka na makagalaw, hindi na makalakad at unti-unting nalulumpo ang katawan mo. Pero bakit kahit kailan hindi kita nakitang umiyak sa galit o magreklamo man lang? Hindi ka ba nalulungkot sa kalagayan mo? Nung una po, naitanong ko po rin yan kay Jesus. Pero naiintindihan ko po na ang sakit na ito ay hindi isang parusa mula sa kanya. Ito po ay isang misyon na binigay niya sa akin. Isang misyon? Anong ibig mong sabihin, Darwin? Ang hirap maging masaya kapag ka may sakit, lalo na sa edad mo. Kasi po, Father, dahil po sa sakit ko, lalo po akong napapalapit kay Jesus. Tuwing nasasaktan po ako, iniaalay ko po yung hirap para sa pamilya ko at sa mga ibang batang nagdurusa sa lansangan. Doon ko po nakikita na may silbi ang buhay ko. Napakalalim ng pananampalataya mo, anak. Sa totoo lang, ako na isang pari ang nahihiya sa iyo. Ako ang dapat magturo ng salita ng Diyos. Pero ikaw ang nagtuturo sa akin kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagpasan ng krus ng may ngiti. Nako, Father, nagpapasalamat nga po kay Jesus kasi dinala niya ako rito sa inyo. Kung wala po ang sakit na ito, baka hindi ko po naisip na tawagin siya palagi. Ang sakit na ito ang naging daan para makilala ko siya ng husto. Tama ka, Darwin. Ang ngiti mo ang nagbibigay ng liwanag sa aming lahat dito sa center. Huwag mong kalilimutan na ipagdasal din ako, ha? Opo naman, Father.
kasama po kayo palagi sa mga bulong ko kay Jesus araw-araw. Kuya Darwin! Kuya Darwin! Nandito na kami! Lenlen! Nanay! Tatay! Ang aga niyo naman pong bumisita ngayon. Sobrang namiss ka namin sa bahay, kuya. Ang tahimik ng kwarto natin pag wala ka dun eh. Namiss ko rin kayo, Lenlen. Huwag mo nang iyakan si kuya. Tingnan mo nga ako. Ang taba ako na rito. Masarap kasi ang mga pagkain ni na Ate Myra. Darwin, anak, kumusta ang pakiramdam mo? Napansin ko lang ha, parang hindi mo na maiangat na maayos tong kaliwang kamay mo ah. Medyo nahihirapan lang po ako nitong mga nakaraang araw, nanay. Pero wag po kayong mag-alala. Hindi naman po masakit. Mababait po ang mga caregiver dito. Tinutulungan nila ako sa lahat ng kailangan ko. May dala kaming paborito mong biko, anak. Binili namin ni nanay mo bago kami sumakay ng jeep. Pasensya ka na at ngayon lang kami nakadalaw ulit, ha? Medyo naging busy kasi si tatay sa trabaho sa Pasay. Oh, kuya, hindi ka na talaga nakakatayo ngayon kahit saglit lang. Lalaro sana tayo eh. Lenlen, hindi na talaga eh. Ayaw na talagang sumunod na mga binti ko sa akin. Pero okay lang yan. Pwede naman tayong magkwentuhan at magbasa ng mga kwento tungkol kay Jesus dito sa tabi ko. Mas masaya yun. Ang tapang-tapang talaga ng anak ko. Sa tuwing nakikita kitang masaya rito, kahit nahihirapan ka, lumalakas din ang loob namin ng tatay mo na magpatuloy sa buhay. Nay, kasama ko naman po si Jesus dito. Kaya hindi po ako natatakot. At alam ko pong palagi niyo rin akong iniisip kaya buo pa rin po ang loob ko. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ka rin namin, Darwin. Ikaw ang lakas namin, anak. Kakainin natin tong dala naming biko ng magkakasama ngayon, ha? Opo, tay. Kwentuhan niyo po ako tungkol sa mga nangyari sa bahay natin, ha? Papa Jesus, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa buhay na binigay mo sa akin. Kahit ganito po ang katawan ko. Teka, gising pa ba si Darwin? Sino kinakausap niya sa kalaliman ng gabi? Papa Jesus, inaalay ko po tong sakit na mga kalaman ko ngayon para sa nanay at tatay ko. Bigyan mo po sila ng lakas araw-araw. At para po kay Lenlen, gabayan mo po siya sa pag-aaral niya para matupad niya ang mga pangarap niya. Darwin, anak, gising ka pa pala. Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo kay Ate Myra para makuha ko ang gamot mo. Ate Myra, pasensya na po. Naistorbo ko po ba kayo sa pag-ikot nyo? Okay lang po ako. Hindi po dahil sa sakit kaya ako umiiyak. Bakit ka umiiyak? Nakita kita, nakatingin ka sa krus sa pader habang umiiyak ng tahimik. Akala ko kung ano na nangyayari sa'yo kasi nahihirapan ka na rin huminga nitong mga nakaraang araw eh. Umiiyak po ako dahil sa labis na pasasalamat kay Jesus. Nararamdaman ko po kasi na sobrang mahal niya ako. Kahit po hindi na ako makagalaw, ramdam na ramdam ko po ang yakap niya rito sa puso ko.
Diyos ko, Darwin. Sa dinami-dami ng inaalagaan ko rito, ikaw lang ang batang nagpapasalamat sa gitna ng matinding sakit. Ang iba nagagalit, pero ikaw, pag-ibig pa rin ang binabalik mo sa Diyos. Kasi po, Ate Myra, alam ko pong pansamantala lang tong hirap ko sa lupa. Gusto ko pong gamitin ng Panginoon tong buhay ko para sa kalwalhatian niya. Masaya po akong magsakripisyo para sa Kanya. Oh, Darwin, dahan-dahan sa pag-inom ng tubig, ha? Ayan, punasan ko muna ang labi mo, ha? Happy birthday sa'yo, anak! 17 years old ka na ngayon! 17 years old. Ate Myra, maraming salamat po. Alam niyo po, hindi pa rin ako makapaniwala na aabot ako sa edad na to. Bakit naman hindi ka makapaniwala? Ang dami nating pinagdaan ng pagsubok. Pero tingnan mo, pinagpala ka pa rin ng mahabang panahon ng Panginoon. Kasi po, nung bata pa ako sa lansangan, narinig ko po ang sabi ng mga doktor na maagang mawawala ang mga may sakit na katulad ko. Akala ko po hanggang 12 o 13 years old lang ang itatagal ko sa mundo. Pero tingnan niyo po ngayon, 17 na ako. Isang napakalaking regalo po ito ni Jesus sa akin. Isang malaking milagro ang buhay mo, Darwin. 10 taon na kitang inaalagaan dito sa center. At sa loob ng 10 taon na yon, ikaw ang naging patunay na walang imposible sa pagmamahal ng Diyos. Panginoon, eto na naman po. Parang sumiskip na naman po ang dibdib ko. Hindi ko na po kaya. Aray ko po. Nahulog ako sa wheelchair ko. Jesus, tulungan mo po ako. Ang sakit po ng katawan ko. Panginoon, narito po ako sa baharan mo. Gumagapang. Ano po ba talagang plano mo sa buhay ko? Bakit po habang tumatagal, lalong bumibigat ang krus na ito? Nahihirapan na po ako. Hindi ko na po maitago ang hirap. Pero patawarin mo po ako, Jesus. Kung nagreklamo ako, alam ko po, kaniting lamang itong sakit ko kumpara sa paghihirap at mga pako na naranasan mo sa krus para sa amin. Iniaalay ko po ito, lahat ng ito sa'yo. Ay! Diyos ko, Darwin! Pato Mateo! Si Darwin nahulog sa wheelchair! Nakadapa sa altar! Darwin, Panginoon ko. Myra, tulungan mo ako. Buhatin natin siya. Dahan-dahan ang ulo niya. Darwin, anak! Naririnig mo ba si Ate Myra? Huminga ka! Dahan-dahan lang! Bakit ka bumaba sa wheelchair mo? Patawarin mo ako, iniwan kita sandali! Ate Myra, Father Mateo, okay lang po ako.
Huwag po kayong mag-alala. Katabi ko lang po si Jesus sa altar. Sandali lang, Darwin, ha? Dadalhin ka namin kagad sa ospital. Huwag kang bibitaw, anak. Kasama mo kami. Kasama mo ang Diyos. Anak, Darwin, naririnig mo ba si nanay? Buksan mo naman ang mga mata mo, parang awa mo na. Huwag mo naman akong takutin ng ganito. Nanay, naririnig ko po kayo. Pasensya na po kung pinag-aalala ko kayo ng gabi-gabi rito sa ospital. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yan. Ang isipin mo kung paano ka kukuha ng lakas. Sabi kasi ng doktor kanina, lalong bumababa ang oxygen mo. Nahihirapan na raw ang puso mo dahil sa sakit mo. Alam ko po na nararamdaman ko na rin po na pagod na po ang mga kalamnan ko. Pero, nanay, lumalaban pa naman po ako eh. Darwin, anak. Lumaban ka pa pakiusap. Huwag mo muna kaming iiwan. Hindi ko kaya. Hindi namin kaya mawala ka. Ikaw ang nagbibigay ng liwanag sa pamilya natin eh. Darwin, anak, gising ka ba? Pumasok muna si nanay mo sa banyo. Kaya ako muna ang naupo rito sa tabi mo, ha? Tay, opo, gising po ako. Mabuti po at nakarating kayo rito sa ospital pagkatapos ng trabaho nyo. Pasensya ka na kung ngayon lang ako, anak, ha? Tinitignan kita ngayon. Natutulog ang puso ko, anak. Patawarin mo ako, Darwin, ha? Naging napakahina ako ka ba sa'yo? Tay, bakit niyo po sinasabi yan? Wala naman po kayong kasalanan sa akin, ah. Napakabuti niyo po, Ama. Hindi, Darwin. Hindi ko malimutan yung naging buhay natin dun sa Pasay. Dahil sa kawalan ko ng pera, napilitan ako. Isama ko sa lansangan para malimos sa gitna ng ulan at init ng araw. Imbis na pinag-aaral kita, pinagtiis kita sa kalsada habang nakakaridol. Tatay, makinig po kayo sa akin. Huwag niyo na pong isipin yung nakaraan. Alam ko po na ginawa niyo lang yun dahil gipit na gipit tayo. At kailangan natin ng pangkain at panggamot ko. Pero nasasaktan ako, anak. Dapat pinrotektahan kita. Ngayon nakikita kitang nakahiga rito. At hirap na hirap huminga. Sinisisi ko ang sarili ko. Kung hindi ba kita pinabayaan sa kalye noon, baka mas malakas ang katawan mo ngayon.
Tay, wala po kayong kasalanan. Ang sakit ko po ay kalooban ng Diyos para maging misyon ko. At alam niyo po, nagpapasalamat ako dahil naging tatay ko kayo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko matututunang lumaban sa buhay. Tay, mahal na mahal ko po kayo. Ang liwanag. Ang ganda. Jesus? Kayo po ba? Yan? Panginoon, napakaliwanag mo po. Salamat po at nagpakita po kayo sa akin. Hindi ko po akalain na nagagawin niyo to sa isang tulad ko. Wala na po akong hinihiling pa. Handa na po ako na sumama sa inyo. Lenlen, lumapit ka nga sa tabi ni Kuya. May bibigay ako sa'yo. Ano yun, Kuya Darwin? Huwag ka muna masyadong magsalita, ha? Baka mapagod ka. Hawakan mo itong rosaryo ko. Sa'yo na to. Lenlen, ito ang pinakamahalagang bagay na meron ako. Tuwing nalulungkot ka o nahihirapan, dasalin mo lang ito at kausapin mo si Jesus. Salamat, Kuya. Itatago ko to palagi. Huwag mo kaming iiwan, Kuya, ha? Please. Lenlen, makinig ka kay Kuya. Hindi na magtatagal ang katawan ko. Pero pinapangako ko sa'yo, babantayan kita kahit na nasa kabilang buhay na ako. Hindi kita pababayaan mula sa langit. At isa pang bilin ni Kuya, mag-aral ka na mabuti, ha? Tuparin mong pangarap mo na maging doktor o kahit ano pa ang gustuin mo. Alam kong kaya mo yan. Opo, Kuya. Pangako, itutuparin ko yung mga pangarap ko para sa'yo. Mahal na mahal kita, Kuya Darwin. Mahal na mahal din kita. Lenlen, napakabuti
mabuti mong kapatid. Erlinda, Jimenez, Leland, Myra, lumapit na kayo rito sa gilid ng kama ni Darwin. Tingnan ninyo ang monitor. Bumababa na ng husto ang tibok ng puso niya. Hindi na niya kaya magsalita, kaya tanging mga hikbi na lang ang naririnig natin sa kanya. Ibibigay ko na sa kanya ang sakramento ng anointing of the sick ngayon. Sa pamamagitan ng banal na pagpapahid na ito at sa pinakamahalagang awa ng Panginoon, tulungan ka ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya ng Espiritu Santo. Darwin, anak, pinapatawad ka ng Diyos sa lahat ng iyong mga pagkukulang. Inihahanda ka niya sa iyong pag-uwi sa Kanya. Darwin, aking anghel. Narito si nanay. Hawak ko ang mga kamay mo. Pinapalaya ka na ni nanay. Maraming salamat sa 17 taon ng ligaya na ibinigay mo sa amin. Napakabuti mong anak, Darwin. Pwede ka na matulog ng mahimbing sa piling ni Jesus. Paalam, Darwin. Aking matapang na anak. Tapos na ang misyon mo rito sa lupa. Wala nang kariton, wala nang lansangan, at wala na rin tong sakit na nagpapahirap sa'yo. Kuya Darwin! Paalam po! Hawak ko itong rosaryo na binigay mo sa akin. Hindi ko ito iwawala. Promise ko sa'yo, mag-aaral ako ng mabuti. Tutuparin ko yung pangarap ko para sa'yo. Babantayan mo ako mula sa langit, ha? Kuya, huwag mo kami kakalimutan doon. Mahal na mahal kita. Paalam na, anak. 10 taon kitang nalagaan sa center. At sa loob ng 10 taon na yun, ikaw ang nagturo sa amin kung paano magmahal at magpasalamat sa Diyos sa gitna ng hirap. Humayo ka, Kristiyanong kaluluwa. Mula sa mundong ito, tapos mo na ang iyong pasyon, Darwin. Nakita ko ang iyong paghihirap at nakita ko ang iyong walang pantay na pananampalataya. Buksan mo ang iyong mga mata at salubungin mo ang yakap ng amang lumikha. Paalam, Darwin, aking munting guro ng pananampalataya. Darwin! Anak ka! Wag! Patawarin mo kami, anak! Mahal na mahal ka namin, Darwin! Erlinda! Sige na. Ana. Kasama niyo na si Jesus. Wala na ang sakit na mapahirap sa katawan niya. Sa loob ng maraming taon, malaya na ang anghel natin. Nasa langit na si Darwin.
Erlinda, ay, maupo ka na rito sa mesa. Ay, naghanda ako ng mainit na kape at bagong biling pandesal para sa almusal nating dalawa. Alam mo, tinitingnan kita ngayon at talagang namamangha ako sa'yo. Ay, bakit naman? Eh, napakalaki ng ipinagbago mo simula nung mawala si Darwin Ito noon. naman. Palagi ka nakatulala. Parang laging pasan ng daigdig at madalas nating pag-awayan ng kawalan ng pera. Pero ngayon, punong-puno ka na ng lakas. Tama ka, Erlinda. Eh, hindi ko rin naman itatanggi na muntik na akong sumuko noon. Pero, alam mo, naisip ko, binuhat ni Darwin ang krus natin para matuto tayong lumakad patungo sa Diyos. Ang munting batang yon, kahit hindi makagalaw ang katawan, hindi kailanman nagreklamo o nagtanim ng galit sa akin. Kung siya nga na bata, may sakit nagawang magpasalamat sa buhay bakit ako na malakas ang katawan? Pagpapakalambok sa sisi, di ba? Maraming salamat, Jimenez. Napakasarap sa pakiramdam na makitang buo at matatag ang pamilya natin ngayon. Sigurado ako na nakatingin si Darwin sa atin mula sa langit. Tama. At masayang masaya siya para sa iyo. Ay, nako, Erlinda. Ay, sige na. Ubusin mo na yung pandesal mo habang mainit pa. Mag-iipon tayo ng lakas dahil alam mo na, medyo mahaba pa ang lalakbayin natin. At kasama natin ang liwanag ni Darwin sa bawat hakbang natin. Alam mo kuya, tinutupad ko ang pangako ko sa'yo. Ginagawa kong lahat na makakaya ko para sa buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na to. Mag-aaral ako ng mabuti para pagdating ng araw, ako naman ang gagamot sa mga batang may sakit. Maraming salamat kasi ipinangako mo na babantayan mo ko dyan sa langit. Nararamdaman kita, Kuya Darwin. Hindi kita bibiguin. Mahal na mahal kita. Mga kapatid, bago ko tapusin ang banal na misang ito, mayroon akong isang napakahalagang balita na nais ibahagi sa inyong lahat. Isang balita na magdadala ng malaking pag-asa, hindi lang para sa pamilya Ramos at sa anak TNK Foundation, kundi para sa buong bansa. Opisyal ko pong ipinapahayag sa araw na ito ang pagsisimula ng proseso para sa beatifikasyon ng ating munting kapatid na si Darwin bilang servant of God. Diyos ko, maraming salamat po. Ay, Jimenez, narinig mo ba yun? Ang anak natin, sisimulan ng pagkilala sa kanya bilang santo. Tama ka, Erlinda. Narinig ko. Totoo ang lahat ng ito. Napakagaling ng anak natin. Pinaparangalan siya ng buong simbahan ngayon. Darwin, anak ko, narinig mo ba si Father Matthew? Buhay na buhay ang alaala mo sa amin. Hindi ka namin makakalimutan. Oo, anak. Tapos na ang mga sakripisyo mo rito sa lupa. Ngayon naman ay ang iyong kaluwalhatian sa langit. Ipanalangin mo kami, Darwin. Kaya naman, mga kapatid, baunin natin ang kanyang halimbawa sa ating mga tahanan. Huwag tayong magreklamo sa simpleng problema. Bagkos ay magpasalamat tayong palagi sa regalo ng buhay. Servant of God, Darwin Ramos, ipanalangin mo kami sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa
True Network PH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo